So yun, what's up mga kabero? Ito nga pala ang ating bagong action camera, ang AX9, Axnen AX9 Ultra HD. So kung gusto nyo makita yung laman ng box nito, meron akong link yan sa baba. So ito na yung ating Axnen AX9. Tetestingin natin siya. Subukan natin muna kung ano ang mga features na meron siya. Ito na ang ating AX9. Napaka-unique niya dahil meron tong features na wala sa ibang action camera. Ito nga yung kanyang wireless microphone. So ito lang ang action camera na meron ganito. Testingin natin. Basahan muna natin sa kanyang features. So ito na yung ating actual unit. Tinanggal ko yung dito sa baba niya, mounting. Ito naman yung kanyang wireless microphone. Yan. Tingnan muna natin ang kanyang physical appearance. So medyo madumi na yung action camera ko dahil 1 month ko na tong ginagamit at na-testing. Yan. Tanggalin natin siya sa case. Patong muna natin to. So, ito na yung actual camera. Yan. Nakakalungkot lang dahil nung in-order natin tong action camera na to, ang binigay ni Axnen sa atin ay yung walang microphone port. Kaya hindi to pwedeng lagyan ng external microphone na naka-wire. Sinubukan ko na rin magkabit ng microphone dito sa kanyang Type-C USB cable. Hindi naman umubra. So, nakakalungkot lang dahil yung iba nag-review nito, meron naman siyang microphone port. Pero yung pinadala sa atin, wala. Yan. Physical appearance, medyo rubber feeling yung ano niya. Exterior. So, ito yung kanyang HD out. Ito naman na slot sa memory card, ang Type-C charging port. Ito naman ang kanyang mode at function button. Dito na rin ang kanyang switch off at yung OK button. Meron tayo dito sa bandang kanan na up, down. So dito banda sa kanan, nandito yung kanyang up. Pag nilong press mo to, mag-enter siya sa Wi-Fi mode. So pwede mo siya i-connect sa cellphone. At dito naman sa down button, pag press mo siya ng once, lilipat yung screen sa harap. So dual screen to, no? At saka touch screen na rin. So open natin. Pasok muna natin dito sa may housing niya. So open natin, long press lang natin to. Ayan. So touchscreen na to, no? Pag sino-wipe down mo siya, nandito yung kanyang preference. Ayan. Nandito ang kanyang mga settings, EIS, LCD, frequency, driving mode. Auto driving mode yan. Screensaver kung gaano katagal. Yung power off niya, kung kailan siya mag-auto power off. Date, time format, language, ang pag-format ng memory card. Meron tayong settings dito para sa low light, voice record, long exposure para sa picture. Meron din siyang remote. Ganito ang pag-connect ng kanyang wireless microphone. Kailangan lang natin ng pin. So, yung pin ng Axnen, kinabit ko na rito sa susian ko. So, search natin kung nasaan yung kanyang wireless microphone. Wireless mic. Ayan. On. Check. Waiting for mic preparing. Ayan. Ito yung ating action camera. Lapit muna natin yan dyan. Tapos, susundin mo lang siya. Susundin mo lang siya hanggang sa mag-stable na yung blue. Yun. Yan. Nag-indicate na rito na connected na siya.
So, swipe back natin. Tingnan natin yung kanyang screen. Ayun. Ganito ang logo niya kapag ka na-connected. Okay? So, connected na yung ating wireless microphone. So, napakataas ng quality na kayang i-record ng AX9, no? Ng AX9. Kaya niya mag-record hanggang 5K sa 30 FPS. So, off muna natin yung mic. So, ito ang record niya sa 5K. .5K 30 FPS, naka-on yung ating low light or night mode. Yan. Internal mic. Subukan naman natin ang 4K sa 60 FPS. .4K 60 FPS. Internal mic. Ito naman ang kanyang 2K 60 FPS, 2.7K 60 FPS. Naka-on yung kanyang EIS. At yung ating paborito natin 80p 60 FPS. Pero kaya niya mag-record ng 120 frame per second, pero dito lang tayo sa 60 FPS. Hindi natin kailangan yung ganong karaming frame. So 1080p 60 FPS, 1080p 60 FPS. Ayan. Itong paborito kong quality ng recording dahil sa cellphone lang tayo nag-i-edit. So ito ang pinakamadaling i-edit na quality. So, ang tanong lang, okay ba ang camera na to sa pang motovlog? So, tetestingin natin yan. Kakabit natin dito sa ating helmet. So, ang recording niya gamit ang kanyang internal microphone. Naka-on ang ating EIS o image stabilization. Okay. External mic 1080p 60 fps. Take note mga kabera, 5:11 na ng hapon kaya medyo madilim na. Plus makulimit pa. Possibly maririnig nyo rito puro hangin. Yan, kung gagamitin nyo ito pang motovlog at kayo ay naka-open pipe tapos hindi nyo gagamitin na kanyang external microphone, ganito maririnig nyo kapag naka-open pipe kayo o naka-time. Alright. Next na susubukan natin sa kanyang audio test ay ang kanyang wireless microphone. So off muna natin ang ating ito.
Okay, recording. So, test natin. Ayan. Natunog niya pagka naka-open pipe. So, pag pinindot mo sa second camera, set pa ka ng power button, magiging kulay green ang kanyang ilaw at ito ay naka-noise reduction na. Kapit natin dito. So, ito na. Naka-noise reduction na tayo ngayon. Possibly, pagka ganito, hindi mo maririnig yung motor mo. Maganda yung noise reduction niya. Yun nga lang, medyo sabog siya sa loob ng helmet, kaya ayusin niya na lang sa pagkakalagay. Yan. 1080p 60 fps. Gamit natin ang ating external microphone. Naka-on ang ating EIS at tayo ay naka noise reduction. So, matitesting natin dito yung ano magiging tunog niya kung kayo ay naka-open pipe. I-on natin ang ating muffler. Ano, naririnig pa ba? Kamusta ang audio? Pag sarado. Okay. Okay, recording. Naka-off yung ating image stabilization. Tignan nyo kung gaano kakalog. Kakalog ba? Alright. .21 na ng hapon at ganito ang recording niya gamit ang kanyang 1080p 60 fps na naka-on ang kanyang night mode. Kaya pinagpalit ko yung ating camera. Ilalagay natin siya dito sa ating handlebar. Testingin natin kung kamusta ang kuha kapag nandito siya nakamount sa handlebar. Alright. Mas ideal siya ilagay dito sa handlebar mga kabiyero dahil meron nga siyang wireless microphone. So hindi ka na magwa-wire papunta dyan sa handlebar. At the same time, pwede na rin siya lagyan ng waterproof case, kaya kahit umuulan, buhay na buhay ang audio mo dahil meron kang wireless microphone. 1080p 60 fps, naka-on ng ating image stabilization at naka-noise reduction. So ikot tayo, testingin natin. 524. na ng hapon mga kabero. Medyo matilim-tilim na. Kamusta naman ang kuha kapag
nakamount siya sa ating handlebar. So tinesting ko na to ng mga Ilang araw. Nakakatuwa yung kanyang stabilization, no? Napaka-stable talaga. Medyo maliit nga lang ang view niya kapag ka nako ng stabilizer niya. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga ulap sa likuran ko, naka-steady talaga. Ako lang yung kumakalog. Nakadalasang makikita mo lang sa mga high-end action camera. So napakahusay ng stabilization niya. Yun nga lang, ang side effect noon dahil hindi naman siya talaga high-end action camera. Ang magiging kapalit niya ay yung field of view. Lumiliit ang field of view niya para magkaroon siya ng allowance sa bawat kalog na matatanggap niya. tignan nyo yung langit sa likuran ko. O yung mga ulap. Okay ba? Stable ba? Ako lang yung kumakalog, di ba? Napanood ko na rin yung ibang review tungkol dito. Ang sabi talaga nila, ang nag-excel talaga na function ni EX9 ay yung kanyang linaw sa dilim. Compare dito sa camera ko, dahil modified na yung ating lens dito sa dati kong action camera, mas madilim ang kuha niya. Pero binibigyan niya naman ako ng napakalapad na view. Na naging kapalit ng malapad na field of view ng ating lens dito sa ating lumang action camera. Medyo madilim na. Mukhang okay naman ang kuha ni Action. Papaikot-ikot tayo dito sa C6. Susubukan natin. Nga rin pala mga kabihero, sinubukan ko ng sukatin ang range ng wireless microphone niya. No, parang hindi siya lalagpas sa sandita. Sapat na siguro yun kung ang setup mo ay yung ilalagay mo yung action camera mo rito sa ating handlebar. Tungkol nga pala sa quality ng 5K resolution niya na 5K 30 fps, mukhang totoong 5K yung kaya niyang i-record dahil meron siyang nire-required na specs ng gagamitin mo na video na pang edit at pang play ng video. Dahil kung gagamitin mo lang siya sa halimbawa Android phone na may mababang specs, mukhang mahihirapan kang i-play siya at saka i-edit. Napakahirap na nga i-edit ng 2K fps sa Android phone, what more pa kaya kapag 5K. So ganun din sa 4K, kaya niya mag-record ng 4K at the same time ganun din siya kahirap i-edit pagka Android ang gamit mo or sa cellphone. Possibly dapat ang gagamitin mo rito ay laptop or computer na may maayos na application. 2K, okay naman ang 2K nya, kayang-kaya nang i-edit sa cellphone, pero maraming proseso dahil kailangan mo pang i-convert. Hindi siya kaya ng mga application na simpleng application tulad ng CapCut at saka VN, which is mga pinakamagagandang editor na application. Kaya ang pinaka ideal na recording quality kapag ka sa Android ka lang mag-e-edit ay 1080p. Kaya naman sa 60 fps, okay na yun, smooth na 60 fps. Pero 1080p talaga ang pinakamadaling i-edit. So medyo madilim na, nakikita nyo pa ba ako? So sa ibang review na napanood ko, madalas talaga nila sinasabi na malinaw talaga ang kuha ng EX9 sa gabi. Basta hindi lang siya masisilaw. Medyo hindi ko lang nagustuhan yung audio quality niya kapag ka nakalagay siya rito sa helmet or isiningit mo siya rito sa ating chin cover dahil hindi ko alam. Baka mali lang posisyon ko o meron kailangan gawin. Dahil feeling ko lang parang sabog yata yung boses niya. Siguro dapat isingit siya rito banda sa may cheek pad o balutan siya ng foam kapag ilalagay mo siya sa loob ng helmet. Dahil sabog talaga yung boses niya kapag solong boses mo lang yung
masasagap ng mic. Malakas sumagap ng audio yung microphone niya. Dahil halos nababasag yung tunog niya kapag naka-open pipe yung rider na gagamit nito. So, kamusta mga kabero? Anong masasabi nyo sa action camera na to? Okay ba ang quality? Okay ba ang presyo? So, yun mga kabero, kayo na makakapagsabi kung okay ba sa inyo ang ganitong action cam. So, kung nagustuhan mo ang video na to, please like, share, and subscribe. At follow mo na rin ang ating page sa Facebook, El Viajero. Yan, linaw pa rin pala ng kuha niya kahit madilim na, no? Sa perspective ko mga kabero, sa nakikita ng mata ko, madilim na. Madilim na talaga. Pero ang liwanag ng kuha niya sa background ko, no? Kung makikita nyo, halos hindi ko makakalog yung background ko. Pero makapapansin nyo paglubik ko. And then stable ulit siya. Diba? Napakahusay ng stabilization niya, no? Oh, gilid lang daw, gilid. Ano ba meron? Sa lubong. Makapa-flash naman ang ilaw yung isang. Alright, kung nagustuhan nyo ang video na to, please like, share, and subscribe. At follow na rin kayo sa ating Facebook account. Okay? Peace out.